Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag at inilabas po ni retired Major General Romeo Pocis mga tambay. Dito po sa sinasabi pong karapatan po ng taong bayang malaman ito pong kalagayan ni Bonget na tinatawag na bangag na kanyang ate, mga kababayan. Kasi po ito ay nasa batas, nasa ating konstitusyon. Pero pilit po nilang inililihis at inililigaw ang usapang ito para po hindi malaman yata ng taong bayan ang tunay na resulta at kalagayan ng sakit ni Bonget. Bakit kaya? At ganun din po ang pahayag ni dating broadcaster na si ano po ba pangalan no? Nakalimutan ko yata yun. Si Jay Sonsa mga kabayan. Si Jay Sonsa. Unahin po natin si retired Major General Romeo Pocis mga kabayan. Ayon po sa kanyang pahayag. Ito po. Ito po ang pahayag. Ito po. At ayan po ay nasa social media na mga kabayan. Ayon po kay General Pocis. Yan po, ayon po sa kanya, kapag nagkaroon ng malubhang sakit o karamdaman ng Pangulo, nararapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ito po ay nasa artikulo 7, Section 12 sa Ligang Batas ng 1987, mga kabayan, Constitution. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Article 7, Section 12, 1987 Constitution. Ayon po kay retired Major General Romeo Pocis mga kabayan. Pero hanggang ngayon, iba po ang ginagawa nila. Imbis po ipalabas talaga sa taong bayan ang totoo pong kalagayan at resulta ng mga sinasabing result test, karamdaman ng totoong karamdaman ni Bonget na tinatawag na bangag, pero ang ginagawa pa po nila ay nag-aakusa at nagkakaso pa sa mga vlogger na nagpapalabas nito, mga kababayan. Hindi po ba? At ito naman po mga kababayan, ang sinabi naman po ni Jay Sonsa mga kababayan. Ayon naman po kay Jay Sonsa na isa pong broadcaster, yan mga kababayan, ayon naman po sa kanya, bakit hanggang ngayon ay hindi inilalabas o nakapagpapalabas ang palasyo ng totoong medical bulletin ni PBBM alinsunod sa Philippines Constitution. Bagamat, ayan po sabi niya, bagamat maliwanag ang tuntunin ng saligang batas patungkol sa paghahayag ng antas ng kalusugan ng Pangulo, patuloy na ginagawa ng paraan ng Malacanang na ilihis, itago at pasinungalingan ang mga kumakalat na impormasyon hinggil sa tunay na medical condition ni PBBM na tinatawag na bangag at bonget ng kanyang ate. Ayon po kay hanggang kailan, yan po ang kahuli-hulihan niya pong sinabi, hanggang kailan, Jay Sonsa, mga kababayan. Yan po ang napakasakit pong katotohanan, mga kababayan. Hanggang ngayon po, linggo na po linggo na. Lumipas na naman po isang linggo, wala pa rin po silang pinalalabas na medical result o tinatawag na medical bulletin sa palasyo. At pilit pong iba, inilihis po nila ang issue. Hindi po ba? Kaya nga po tayo nagbabanggit Ano po? Sino po ba hinahanap natin? Pagka ganito po ng kaganito, talagang maaalala mo po. Kasi pilit po nila itinatago. Pero pagdating po sa ganitong usapin, ang maaalala mo na lang po ay si Cara David, mga kabayan. Pagka ganito pong pilit po nila itinatago kasi kasi po na lumabas ang katotohanan at talagang maaoperahan itong si Bonget at si Bangag. Automatic po kasi hindi ba? Automatic po kasi na uupo habang nagpapagaling si Bonget dahil matagal po ang operasyon. Ang operasyon po
ay hindi po yan gagaling agad ng isang linggo lang, isang buwan. Hindi po ba? Kaya pilit po yata na talaga nila na itatago yan kung ooperahan man itong si Bongit. Hindi po ba? Kaya nga po tayo mga kabayan, dahil hindi po sila nagpapalabas, ang hinahanap po natin ngayon para magpalabas ay si Cara David. Ito po mga tambay, may ginawa po na AI ang ating mga kababayan. Ginawan po ng AI si Cara David. Ito po ang AI ni Cara David, mga kababayan. Yan po. Yan na lang po ang pag-asa ng mga Pilipino ngayon dahil ayaw po nila magpalabas ng medical bulletin ng palasyo. Pero si Cara David po, ayon po sa gumawa ng AI, ako si Cara David. Sino isusunod ko iwis ngayon 2026? Mga kabayan, sino daw po ang isusunod na iwi-wish nitong 2026 ayon po kay Cara David na ginawan po ng AI ng ating mga kababayan. Yan po mga kababayan, si Cara David. Kaya nga po mga kababayan, malinaw na malinaw po ang sinabi po ni General Pokis, mga kababayan, ayon po sa ating konstitusyon sa Article 7, Section 12, 1987 Constitution. Yan po ay dapat pong ilabas po nila yan at kailangan po malaman ng taong bayan ang talagang katotohanan at ano po ba ang totoong karamdaman ni Bongit na tinatawag na bangag. Dahil po yan ay nasa konstitusyon po natin. Hanggang ngayon, tama rin po si Jay Sonsa. Ayon po kay Jay Sonsa, bakit nga naman? Ano po ba ang kinatatakot ng Malacanang na malaman ang tunay na karamdaman ni Bongit? Samantalang ito ay karapatan nilang ipaalam dahil ito po ay nasa saligang batas, nasa konstitusyon po, na kailangan po malaman ng taong bayan, ipalabas nilang katotohanan, magsalita po ang doktor, kung yan po ay doktor sa St. Luke's, ipahayag po nila ito pong medical bulletin na tinatawag po ni Jay Sonsa, mga kababayan. Pero hanggang ngayon po, kahit nurse na lang po, wala pong nagsasalita. Ang lagi po nagsasalita ay yung tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President, si Auntie Claire, mga kababayan. Bakit kaya? Yan po ang malaking tanong natin eh. Bakit kaya? Sanay na sanay po silang magtago, magsinungaling, mambudol. Di ba? Yan po yata sila. Yata talaga umano, mga kababayan. Sanay na sanay po magsinungaling umano sa taong bayan. At pilit po naman talaga nilang ginagawa ng paraan para po ito pong sinasabi pong medical bulletin ni BBM ay hindi po yata mailabas, mga kababayan. Kasi po, pag wala naman po kasing lihim na naitatago eh. Hindi po ba? Ang lihim po, mga kababayan, lalong-lalo po kung mabantot, mabaho, ay aalingasaw po yan. At syempre po, lahat naman po tayo magkakasakit. Bakit po hirap na hirap po nilang sabihin ang katotohanan? Eh lahat naman po tayo magkakasakit. Bakit kaya sila nahihirapan? Dahil baka pumalit agad ang Vice President habang siya ay nasa ospital, habang siya ay ooperahan. Takot ba silang pumalit ang Vice President dahil yan po ay nasa konstitusyon? Nasa konstitusyon po natin yan, napapalit ang Vice President. Pagka po hindi maganda ang kalagayan ng Pangulo at siya ay nasa ospital at nagpapagaling, automatic ang Vice President ang pansamantalang uupo. Yan po ang iniintay po natin kasagutan nila. At yan po ay gusto natin mangyari sa totoo lang. Dahil pagka ang Vice President ang uupo kahit pansamantala lamang, baka po magkaroon po ng linaw ang investigasyon ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Kahit pansamantala lamang itong uupong presidente, baka mabago po ang investigasyon ng Kamara at ng Senado, lalong-lalo po ng Ombudsman. Hindi kaya dahil magtatalaga po ng bagong opisyal ang Vice President para po sa investigasyon na yan. Hindi po ba? Real talk. Maraming salamat po mga kababayan. Ganyan po talaga. Pagka po ang gobyerno ay sinungaling umano at mambubudol, ano pa asahan natin dyan? Di puro kasinungalingan umano ang lalabas po sa kanilang mga bibig umano.
Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At shoutout po kay Jesus Valdepeña. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersho ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Siena, kay Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, maraming salamat din po sa inyong lahat. At syempre, yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na ang ating buong sambahanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kabayan. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Paalam.